So guys, ito na yung na-harvest ko, 'di ba? Tapos, may sili din ako na mulaklak na siling makopa dun sa harap ng bahay. Ayan, kasi may mga paso dun. May nilagay din ako, tapos nag-ano na din ako ng kalamansi. Sobrang ganda, ipakita ko sa inyo. Ita-transfer ko yun sa malaking paso. So, ang bala ko, yung mga halaman ko dito na hindi naman siya gulay, tatanggalin ko na lang. Yun ang plano ko soon para hindi na ako bibili ng paso. Tsaka ang mahal kasi ng lupa, hindi katulad sa probinsya na tanim ka lang ng tanim. Dito, kailangan mo siyang bilhin, yung lupa. So ngayon, yung mga halaman dito na pampaganda lang ng bahay, papalitan ko na lang siya ng mas nakaka-save pagkain. Ayan, papalitan ko siya ng mga gulay. Ayan, yun ang asikasuhin ko. Unahin ko muna yung iba. So, ang dami ko dapat nagagawin talaga. So, guys, sana na-inspired kayo sa pinakita ko sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga mami, mga nanay na katulad ko na gustong makatipid talaga. Ayan, mag-start na tayong magtanim ng ating gulay sa bahay. Kahit konting gulay lang, malaking tulong talaga yan sa ating budget, guys. So, yun lang. Sana na-inspired kayo. Ayan. O, di ba? Ang saya pag namimitas ka ng sarili mong tanim. Yung hindi ka nabibili. Meron ako ditong kalabasa dati, pero hindi ko alam kung nabuhay siya. Pero, hindi, nabuhay siya, pero parang namatay. Ayan, parang namatay. Dito din sa likod, inano namin, sinaboy namin yung buto. Ayan, di ba? Ang saya lang. Shinare ko lang sa inyo, guys. And then ngayon, dahil nga, kaya ako namitas ng alugbati kasi magluluto ako ng gulay. Ayan, para healthy yung ating katawan. So, gulay tsaka isda. So, magluto na tayo guys. Samahan niyo ako. Bye!